Noong mga nakaraang linggo, ang ating tiningnan ay ang mga talata ng unang Pedro na kung saan doon tiningnan natin ang hiwaga ng kaligtasan. Sinabi natin sa ating mga nakaraang pagtuturo na ang kaligtasan ito, ang banal na spirito ang siyang nagdala sa mga propeta upang ibahagi ang biyaya ng kaligtasan at makita ito sa mga paghihirap ni Jesus at sa kanyang kalwalatian. At doon ito sa pamagitan ng mga propeta ng mabuting balita, maging ang mga anghel ay nais din tingnan ito. Pero hindi nagtatapos doon ang panawagan sa kanyang salita. Merong panawagan na tayo ay maging katulad ng ating Panginoon sa unang Pedro, kung kaya ang panawagan ng kabanalan. Sa mga unang Pedro, talatang 13 hanggang 6, yung ating mga nakaraan na tiningnan sa ating pag-aaral, ay dito natin tiningnan na ang Diyos ay banal at ang mga mananampalataya ay kailangan mag-conform doon sa kanyang kabanalan. Dito natin tiningnan na tayo ay ang ating isipan ang ating ihanda sapagkat ang ating isipan ay siyang nagiging paraan upang ang dyablo ay gamitin ito upang mapariwara tayo at ikontrol ang ating mga appetite. At dito ang sinasabi ni Pedro na ang ating isipan ay kailangan ihanda, maging ang ating appetite ay i-control, ang ating mga pag-asa ay ilagak lamang sa Kanya. To fix our hope on the final revelation of Christ. Ito yung mga tiningnan natin ng mga nakaraan. Sa umagang ito, titingnan natin ang susunod na mga talata ng 17 hanggang 21 at ganito ang pagkasabi. Kung iyong tinatawagan bilang ama ang humahatol na walang pagtangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng iyong pangingibang bayan. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira kundi ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa kordero na walang kapintasan at walang dungis. Siya ay itinalaga ng una bago itinalaga ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Sa pamagitan niya ay sumananampalataya kayo sa Diyos na bumubuhay sa Kanya mula sa mga patay at sa Kanya nagbigay ng kalwalatian, kaya't ang iyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sa muli kami ay naninikluhod sa iyong paanan. Dalangin namin, Panginoon, sa umaga ito na samahan mo kami sa pagbulay-bulay ng iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang iyong kalooban sa mga talatang ito para sa amin. Dalangin namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Maging ang iyong lingkod ay nawa ay samahan mo upang ang purong salita ang aking mabanggit at maibahagi sa iyong mga anak. Samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makita natin ang mga talatang ito ay nag-i-encourage sa atin na magkaroon ng banal na takot sa Panginoon. Sa mga nakaraang talata, dito tinatawagan tayo na at tayo ay mag-conform sa Diyos, sa Kanyang kabanalan. Sa mga talatang itong ating titingnan, bakit kailangan tayo mag-conform sa Diyos? Ano ang isang commitment na magbibigay sa atin na encouragement na mamuhay na may kabanalan at reverent fear.
Dito binibigyan nating pansin ang kahalagahan ng kaligtasan ng Diyos sa mga mananampalataya kung kailangan tayong mamuhay ng takot, na may banal na takot sa Diyos. Sino ba ang Diyos? Who is God to us? And what He has done that should fill us with a loving gratitude that we commit ourselves to live His pleasure and glory. At sa umaga ito ang mensahe nating titingnan, the high cost of salvation calls for believers to live in reverent fear before God. Yung napakamahal na halaga ng ating kaligtasan ang siyang magtawag sa atin ay tinatawagan tayong mga mananampalataya na mamuhay na may banal na takot sa ating Panginoon. Bakit kailangan tayong mamuhay ng ganoon? Merong 3 bagay na dapat nating tingnan na mag-encourage sa atin na mag-commit tayo sa Panginoon na mamuhay na may kabanalan. Unang titingnan natin that our God is our Father and our universal Judge. Isang biyaya ng Panginoon na siyang nagdadagla sa atin na ating i-focus ang ating pag-asa lamang sa Diyos, na huwag tayong mamuhay doon sa ating mga indwelling sin. Pag ang ating isipan ay nakapokus sa Diyos, ito'y magbibigay sa atin na magpatuloy na lumakad ayon sa Kanyang kalooban. Sa mga talatang tiningnan natin, ay bibigyan natin ng pansin, sino ba ang Diyos sa buhay natin na dapat nating pahalagahan, na siyang magdadala sa atin ng banal na takot. Ang response natin dito sa exhortation na ito ay magdala sa atin na patuloy tayong i-conform ang ating sarili sa Diyos. He is our loving Heavenly Father, the universal Judge of men and angels, and the Redeemer of His people. Dahil sa Kanyang katangian na siya'y banal, we have to be careful and reverent in our attitude sa ating paglilingkod sa Kanya. At napaka-importante yung takot na yon. Hindi yung takot na tayo nangangatal, kundi itong takot na with awe, na meron tayong paghanga, na meron tayong pagdakila sa ating Diyos, na magdadala sa atin ng pamumuhay na may kabanalan. Isang mahalagang dapat tingnan natin ng ating Diyos ay ang ating Ama at ang ating hukom. Verse 17, kung iyong tinatawagan bilang Ama ang umahatol na walang pagtangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo na may takot sa panahon ng iyong pagiging bayan. Tayo ay hindi mga citizen. Kung tayo ay mga anak ng Diyos, tatandaan natin na tayo ay mga manlalakbay lamang sa mundong ito. Ang ating tahanan ay hindi sa mundong ito, kundi sa langit. Kung kaya tayo ay tinatawagan na mamuhay as a citizen of heaven. Our familiarity with the Lord, with His gracious love, should banish all our fears from our life except for that one fear necessary. In that fear is to conduct ourselves in the fear of God. The call for reverence for His living God. The call for reverence for the living God. Tatandaan natin, itong sulat ni Pedro ay kanyang binigay ito sa mga mananampalataya na dumadaan ng mga paghihirap. Kaya nga binigyan niya ng pansin na
mamuhay na may kabanalan, to conform sa kanyang kabanalan, even na ang atang mga paligid o siya'y dumadaan ng mga pagsubok. Sapagkat ang kaligtasang binigay ng Diyos ay napaka mahal. The high cost of salvation, wag nating sayangin. Bagamat may mga pagsubok, suffering in the faith, ay hindi ito maikukumpara sa biyaya ng Diyos na nakaabang para sa atin. Believers should conduct themselves in godly fear, whatever the circumstances is. Bagamat ito'y nakakatakot, bagamat ito'y intimidating, imagine niyo kung tayo ngayon ay nasa ganung kalagayan ng Ukraine, ng mga mananampalataya ay nagtatago, nananalangin sa Panginoon, at yung isang panawagan, maging sa atin din ay panalangin sila. Tayo ba ay magpapadala sa takot o tayo magkakaroon ng banal na takot na ang Panginoon ang sa may hawak ng sanlibutan ito? Na anuman ang nangyayari, ang Diyos ang may kontrol nito. Isang paalaala dito na ang ating Panginoon, ang ating Ama, na hindi siya magbibigay ng anumang hindi nakakabuti sa atin nang hindi niya ito panahintulutan. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, mabuti man ay masama, ito ay may bahalagang purpose ang Panginoon sa atin. Kung kaya kailangan tayong patuloy na nakikinig sa Kanya mga salita na isin niya sa ating buhay sapagkat siya ang ating Ama. Maraming may mga nababalitaan tayo mga magulang o mga tatay na inaabando ng kanilang mga anak. Pero ang ating Diyos ay kailanman hindi tayo Kanyang kalilimutan at iaabando na. Kung tayo man ay pinagdadaan sa mga pagsubok, ito ay makita natin ang pinakabuong picture ng Panginoon. Alalahanin natin ng isang Joseph. Si Jose na ipinagbili ng mga kanyang mga kapatid. Sa panahon na yon, siya ay nagdadalamhati, nadararasan niya ang mga pagsubok. Pero sa dulo ng binabasa nating mga pangyayari sa kanya, ito ay paraan ng Panginoon para hubugin ang kanyang sarili para maging second in command ng Paraon. Sapagkat alam ng Diyos ang pinagdadaanan natin. Our holy living is the relationship in which we stand to God. He is our Father and we are His adopted children. We have to stand of the greater love which He has loved us. 1 John 3:1. Na sa ating paglakad sa mundong ito, alalahanin natin na tayo mga anak ng Diyos. The spirit of adoption that we receive enable us to cry to our Father in terms of His filial and intimate relationship. Romans 8:5. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay natutuon sa kanyang isipan sa mga bagay ng laman, subalit ang ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Kaya ito yung panawagan natin sa bawat isa. God is our Father. Yan ang unang incentive na makikita natin that Peter is giving us, that holy living in relation to God, that we stand to God. He loved us and has given us the begotten Son in order that that Son's redeeming work, the Father might have us, His adopted children. Kaya mahalaga na intindi natin itong konsepto ng adoption.
na tayo ay inampon ng Diyos, na tayo ay mula sa kadiliman, na wala tayong pag-asa na mabuhay, tayo ay inampon ng Diyos upang makabahagi sa Kanya. He is our Father. Pero hindi ibig sabihin na tayo mga inampon ng Diyos ay tayo maging mayabang bagkus ito'y magdala sa atin ng pagpapasalamat at maging maingat sa ating pamumuhay. To be humble because our God is humble. He gave us the supreme love of our Father that we can cherish. Ito yung isang bagay na makikita natin dito. He is our Father. Hindi lamang sa Ama, siya din ay isang makapangyarihang hatol na humahatol ng lahat ng mga bagay ng tao, maging ang mga anghel sa buong sanlibutan, sa buong creation. He is our Father and He is also our universal judge. Na pinapaalala sa atin na ano man ang gagawin natin sa mundong ito ay may maghahatol sa atin sa pagdating ng panahon. Ang Diyos na nakakaalam ng bagay, alam niya ang ating iniisip, alam niya ang ating sinasabi, alam niya ang ating mga intensyon, at walang maitatago sa Kanyang harapan. Bilang hukom, tayo ay isusulit natin ang bawat gawa natin sa mundong ito. At ito isang palaala ni Pedro, na tayo ay nakakalapit sa Diyos bilang ating Ama, hindi lamang sa Ama, kundi siya din isang judge, isang hatol, isang tagapaghatol. Kung kaya't ito'y makapag-encourage sa atin na mamuhay na may kabanalan sapagkat ito'y ang Diyos ang siyang tumitingin sa atin. The fact that He is the judge is our Father who acquits us on account of the Redeemer's work ay magbigay sa atin ng kagalakan nung Kanyang reverensya na magdala sa atin to reverence of His majestic mercy that triumph over justice. Nasa ginawa ng Diyos, nasa Kanyang pagmamahal, ibinigay ang Kanyang bugtong na anak upang na tayo ang dapat ipako doon sa krus, ang Kanyang anak ang naging bayad. Siya na bilang hukom, ibinigay niya ang Kanyang anak upang umalili sa atin sa ating mga kasalanan. Kaya ito'y magdala sa atin ng kagalakan na napaka-tremendos ng pag-ibig ng Diyos sa atin bilang Ama. At ano ang magiging tugon natin? Isang pasasalamat sa Diyos na bagamat tayo hindi karapat-dapat sa Kanya, tayo'y pinili ng Diyos upang maging kabahagi niya sa pamagitan ng Kanyang anak. Sana'y magdala ito sa atin, sa ating buhay, ng isang pamumuhay na may banal na takot sa Diyos. Sapagkat siya ang ating Ama at siya din ang umahatol ng buong kasangkatauhan. Hindi ito lisensya sa atin para magpatuloy sa buhay ng kasamaan, bagkus magdala ito sa atin ng isang panawagan sa ating buhay na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos.
God is our Father and our universal judge. Hindi lamang siya itong ating Ama at ating hukom na dapat nating tingnan. Siya ang ating tagapagligtas, ang manunubos. God is our Redeemer. God is not only our Father and the Judge of all men, He has also planned that our redemption in the council of eternity that accomplished the redemption of Christ in the fullness of time. Ephesians chapter 1 verses 3 to 12, nagbabanggit yan. Si Pedro ay binigyan niya ng punto itong bagay na ito. Na hindi lamang tatay at hatol ang Diyos na pinaglilingkod, siya din ang iyong manunubos. Kaya dapat ang ating pasasalamat ay nag-uumapaw sa mga ginawa ng Diyos sa atin. Hindi binayaran ng pera ang ating buhay, kundi dugo na tumikis doon sa Kalbaryo. Ang katawan na nabayubay doon sa krus ang naging kabayaran upang tayo ay matubos. Makita natin isang principle na pinapakita ng Panginoon, yung parable ng money lender, na kung saan yung pinatawad niya doon sa parabola niyon, yung isang yung hari ay pinatawad niya, yung owner pinatawad niya yung isang debtor na napakalaki ng kanyang utang, at paglabas niya ay nakita niya yung merong konting utang sa kanya. Sobrang kanyang galit at ito ay pinakulong niya. We sinner have not been redeemed with money, but with the blood shed of our Son Jesus Christ. Our sin has been redeemed by the Judge of all men. Kaya mga makasalanan, kadalasan sinusuppress nila ang katotohanan na naririnig nila at patuloy silang nagre-rebel sa Diyos na siyang sovereign na maghahatol ng lahat ng bagay sa mundong ito. Namumuhay sila as if they are gods in themselves. They suppress the truth. At isang nakakalungkot na mga bagay na pag tayo ay namamahayag ng kanyang salita, marami ang nagtatakip ng tenga. Marami ang patuloy na hindi naniniwala sa kanyang salita. Nawa patuloy nating ipanalangin na ang kanyang salita ay patuloy na mangusap sa mga taong dinadala natin ito. Sa pamagitan natin, sa pamagitan ng ating iglesia. Sapagkat maraming mga kaluluwa ang nangailangan ng kaligtasan ng Panginoon. Makita nila na ang ating Panginoon ang tunay na manunubos. Sa panahon natin ngayon, marami talaga ang lumalayo sa Diyos. They suppress the truth. Pinapalitan ito ng mga bagay na makapagbibigay ng kagalakan sa kanila. Such vanity and misery na patuloy na naging compound, na dumadami, patong-patong, hanggang sa ang kanilang buhay ay malayo sa Diyos. Hanggang hindi na nila marinig ang mensahe ng Diyos na ipinapamahagi sa kanila.
Ang halaga na binayad ng Diyos, the price God bore for our redemption was no less by giving His Son as atoning sacrifice for the sin of His people. At ang objective na binigay dito ni Pedro ay walang bahid. Spotless. Isang korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang halaga ng dugo ni Kristo na binayad sa ating kasalanan. Christ, the sacrificial lamb, given to atone the sin, the perfect substance of salvation. Kung noon ang mga inaahain lamang ang mga tupa na hindi nakaaya-aya sa Diyos, ang Diyos ang pinadala ang kanyang anak para once and for all ang ating kaligtasan ay maging ganap sa kanyang sakripisyong binigay dun sa krus ng Kalbaryo. Hindi sa mga bagay na sisira tulad ng pilak at ginto, kundi sa mahalagang dugo ni Kristo. Walang kapintasan, walang dungis ang siyang ibinayad sa atin. So kung ganon, ang halaga ng binigay sa atin sa kanyang pagpaplano ng ating kaligtasan for all eternity at inilabas ito sa tamang panahon to the fullness of time, tayo na mga makasalanan ay nagkaroon ng pag-asa sa ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. We have been redeemed for our sin against the holy God who is judged for all, not for monetary debt, not for any form of captivity, but the blood of Christ, shed blood of Christ, that covers, that cleanses our sin. At ang hamon sa atin, sa mahal na binayad ng Panginoon, the price of that redemption, the cost that was graciously given by God. Paano natin, how could we, na hindi tanggapin ang biyaya na yon, ang regalo ng Panginoon, at patuloy tayong mamumuhay pa rin sa isang buhay na hindi makadiyos, sa isang buhay na walang takot sa Diyos. Ito yung mga panawagan sa atin sa mahal ng kaligtasan na binigay sa atin. Ang patuloy na panawagan sa atin ay mamuhay na may banal na takot sa Diyos. Sapagkat siya ang ating Ama, siya ang ating universal judge. Hindi lamang yon, siya ang ating Redeemer. Na siyang nagligtas sa atin. Hindi nagtatapos doon. Hindi lamang siya ang ating Ama, hindi lamang siya ang makapangyarihang naghahatol sa buong mundong ito, hindi lamang siya ang ating manunubos, siya ang pinanggagalingan at ang pinakamithiin ng ating kaligtasan. God is our source and goal of salvation. Sa mga talatang 20 and 21, siya ay tinalaga ng una bago itinatag ang sanlibutan, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo. Sa pamagitan niya, nanampalataya kayo sa Diyos na bumubuhay sa Kanya mula sa mga patay at Kanyang nabigay ng kalwalatian, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nakatuon sa Diyos.
sa biyaya ng Diyos ng pagtutubos sa ating mga buhay, dapat lang nating tandaan na siya ang pinanggagalingan ng kaligtasan ito. The source of our salvation is not in our desire or need, but God's mercy. Ito'y sa pamagitan ng kanyang awa, habag sa atin. Na sinasabi ni Pedro, before the foundation of the world, pilinano ng Diyos na tayo ay magkaroon ng bagong kaanyuan. God planned and purpose to make new creation. And that new creation is issued from the Son's eternal incarnation, yung kanyang buhay, maging yung kanyang atoning death. Doon nakatuon ang ating kaligtasan sa ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sa kanyang buhay, maging sa kanyang mga ginawa. Our redemption is not a result of some divine afterthought, but it was issued from the eternal counsel of God. Kaya nga merong pagpipili na noong pa meron ng plano ang Diyos. Maging sa ating buhay, kung nakikita natin sa mga pagkakataon ngayon na walang direksyon ang ating buhay, ipanalangin natin sa Diyos na ipakita niya ang kalooban niya sa atin. Sa kanyang habag, sa kanyang awa. God has planned to make us new. Yung pagtutubos ng Diyos na ginawa sa pamagitan ni Kristo na naganap at ni-apply doon sa mga makasalanan sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ito ay naging paraan ang ating mga patay na kaluluwa ay nabuhay at ang ating kasalanan ay napatawad sa biyaya ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Sinasabi dito ni Pedro na ito'y mula pa ng simula na itinalaga ang mundong ito, it is the foreknowledge of God, and that foreknowledge is for love of God. Dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga pinili. The price of redemption is great, and also that divine planning is determined for the payment of a redemption ay higit pa sa ating buhay na ito. Napakalawak ng kapangyarihan ng Diyos. At kung ang ating ilalagak, ang ating pananampalataya at ang pag-asa sa Panginoon lamang, hindi tayo madidisappoint. If we place all of our faith and hope in Him through Christ, we shall never find ourselves to be disappointed. Ang tanong sa atin dyan, saan ba natin nilalagak ang ating mga pag-asa, maging ang ating pananampalataya? Sa mga bagay ba na kumukupas? Sa mga bagay ba na nawawala? Sa mga bagay ba na maaring ngayon ay naririto pero magkalaunay mawawala? Ilagak natin ang ating pananampalataya at pag-asa sa Panginoon Jesucristo, sapagkat siya ang tunay na pundasyon, ang pinanggagalingan ng ating kaligtasan. Sa mga nakikinig sa umagang ito,
Saan mo ba nilalagak ang pundasyon ng iyong buhay? Saan mo ba nilalagak ang pundasyon ng iyong kaligtasan? Sa pera ba? Sa mga posesyon ng iyong buhay? Sa iyong galing ba? Sa iyong mga natapos? Sa iyong laman ng pera sa bangko? Ang panawagan, ilagak mo ito sa ating Panginoon. Tumingin ka sa Panginoong Kristo, sa kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Pagsisihan ang iyong kasalanan at manampalataya sa Panginoon. Sa mga mananampalataya, saan mo nilalagak ang iyong buhay? Inilalagak mo ba ang iyong buhay sa mga alituntunin ng salita ng Panginoon? Let our affection set upon the heavenly glory to which we are destined and living on in conformity with the Holy Father, His Holy Son, and the Holy Spirit who indwells us and sanctify us. Ituon natin ang ating buhay, ang ating mga pag-asa, ang ating pananampalataya sa kalwalatian ng Diyos, sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Nawa tayo ay mamuhay na merong banal na takot sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa umaga ito sa patuloy na paalaala sa amin ang kalaga ng iyong kaligtasan, the high cost of your salvation. Nawa ito'y panawagan upang kami magkaroon ng banal na takot pagsunod sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming biyayaan na makasunod sa iyong kalooban, makasunod na merong kabanalan, merong banal na takot sa pagsunod sa inyo. Nawa ito'y magdala sa amin ng reverence, ng pagpapahalaga sa inyong salita, pagbibigay pugay sa inyo bilang aming Panginoon, aming Ama, ang makapangyarihang tagapaghatol, ang manunubos na siyang pinangmumulan at pinanggagalingan ng aming kaligtasan. Purihin ka, Panginoon. Patuloy mo kaming samahan, Panginoon, sa maghapon at nawa aming alalahanin ng iyong kaligtasang binigay sa amin ay walang kapantay, walang maipapantay doon sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.